Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay at panonood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issues. So ngayong araw, June 19, ay official na po na nag-resign itong si Vice President Sara Duterte dito sa kanyang post as cabinet member ng Department of Education. At marami ang nagtatanong ano nga ba ang dahilan at ano ang rason bakit nag-resign itong si Vice President Sara sa kabila ng mga matataas na approval at trust rating na nakukuha niya doon sa mga surveys, especially do sa SWS at sa Pulse Asia. Siya yung cabinet member na may pinakamataas na approval at trust rating. Pero bakit, ano ang nangyari at nag-resign itong si VP Sara sa kanyang post dito sa Department of Education? At ayon nga doon sa balita ay tinanggap din naman agad-agad ni Pangulong Bongbong Marcos itong pag-resign or pagbitiw ni VP Sara. So para sa atin bakit hindi man lang niya kinausap itong si VP Sara? Kumbaga itong si Bongbong Marcos ay sinakyan niya na lang. And dito sa ating pag-uusapan is ano ang naging dahilan at ano ang malalim na rason bakit nagbitiw itong si VP Sara. Well, meron kasing report itong PISA mga kapolitika, kasi nitong mga nakaraang buwan, itong first quarter of 2024 ay naglabas ng survey itong PISA, itong Program for International Students Assessment, at ang sabi doon ay nasa bottom itong Pilipinas when it comes sa quality ng education dito sa ating bansa, which is true naman, and makikita naman natin yan. And itong pangalawa, nag-survey na naman sila, kasi doon sa naunang survey ay nalungkot daw itong si Bongbong Marcos dahil dito sa ipinakitang performance ng ating bansa when it comes to quality education. So talagang nangangamote itong ating mga kabataan. And pangalawa, nag-survey na naman sila mga kapolitika, and out of hundreds of country na kanilang inassess at pinag-aralan, nasa bottom pa rin ang Pilipinas. Bakit mga kapolitika? Kasi ito ay may impact po ito sa ating bansa. Kasi ang mga mamumuhunan, yung mga investors mula sa ibang bansa, kung makikita nila na hindi maganda yung kalidad ng edukasyon sa isang bansa, ay magdadalawang isip sila na mag-invest. So isang factor din po yun. Okay, so ito kasi bakit natin nasasabi na itong resulta ng PISA ang naging ugat talaga at malalim na rason bakit nag-resign itong si VP Sara? Kasi unang-una, kung political conflict yan mga kapolitika, pwede niya namang baliwalain, pwede niya namang didmahin at hindi papakinggan itong mga black propaganda, itong mga panawagan nila Franz Castro, pwede niya namang baliwalain yan at hindi papakinggan. Pero ito kasing resulta ng PISA ay talagang hindi madidinayan at talagang siya ang pinupunterya. Siya kasi siya ang Department of Education Secretary. So sa kanya yung sisi nitong na inilabas na resulta ng PISA. Kung kaya hindi na talaga, kasi sa pangalawa, nung unang beses okay pa, pwede pang parang kumbaga give chance, pero dito kasi sa pangalawang beses ay nasa bottom 4 na naman itong ating bansa when it comes to quality education. At itong learning assessment na ginawa ng PISA ay mabuti sana kung nasa middle tayo, pero ito kasi is nasa bottom talaga tayo, and apektado ito yung si VP Sara dito. Talagang kasi marami rin doon ang nagko-comment kung saan is gusto nila yung patakaran ni VP Sara dito sa DepEd, pero ang kulang kasi dito na nakikita ko mga kapolitika ay pondo. Okay, kasi hindi naman pwedeng magicin yan ni VP Sara in overnight na yung mga kabataan natin ay tatalino. So hindi po ganun, kailangan po ng pondo yan na kung saan ay maasikaso yung ating mga kabataan, mabigyan sila ng magandang mga pasilidad at yung makabagong teknolohiya, kasi importante po yun. So dito is may kakulangan na in the first place, kasi doon nga, di ba, binawasan yung confidential fund ni Inday, and isang malaking factor po yun at kakulangan na dito sa ating Department of Education. So meron rin kasi mga balibalita, especially itong mga vlogger ni Bongbong Marcos mga kapolitika. Dito sa ating political series ay marami na rin tayong napag-usapan doon sa ating mga previous video. Panoorin nyo na lang na kung saan ay pinupush nitong mga
vloggers ni Bongbong Marcos at ni Leni Robredo na ipapalit daw itong si former VP Leni bilang cabinet member ng Department of Education. And parang kumbaga gradual yung mga nangyayari na kung saan ay nagkakatotoo yung mga sinasabi natin na baka itong si Leni Robredo ang ipapalit to sa DepEd, kasi sabi niya doon sa isang interview ay open daw itong si VP Leni and bukas siya para sa anumang posibilidad ng pakipagtulungan dito kay Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. At nakikita naman natin yan sa flow ng mga kaganapan sa ating politika sa ating bansa na kung saan ay talagang sila na ang nagkakampiyan at napag-iiwanan na itong si VP Sara Duterte. So mga kapolitika, sa tingin ko ito talaga yung pinaka dahilan, at sa tingin ko rin ay may malaki pang pasabog itong si VP Sara sa mga darating na araw, at yan ang ating abangan dito mga kapolitika. But for now, ito muna yung ating komentaryo at ating opinion kung bakit, ano ang naging dahilan, bakit tuluyan ng nilisan ni VP Sara itong DepEd. Kasi doon sa ating previous video na pag-usapan na natin na darating yung panahon, naghahanap lang ng timing itong si VP Sara na umalis na siya ng DepEd, at ang sabi nga natin doon baka last term ni VP Sara, last year ng kanyang term as DepEd or Vice President ng ating bansa, but napaaga ata. At sa tingin ko dito ay dahil dito sa resulta ng PISA. At kung napanood nyo doon sa kanyang interview, ang sabi niya doon, ang unit team daw is ginamit lang daw noong panahon ng election, but after nung election ay wala ng unit team. So yun pa lang ay mga signos na po yun at mga senyalis na talagang kumakalas na itong si VP Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos. And hindi natin alam ano ang mga susunod ni move ni VP Sara dito sa kanyang pagkalas dito kay Bongbong Marcos. And napansin nyo mga kapolitika na si Bongbong Marcos ay silent siya, wala siyang sinasabi na pigilan itong si VP Sara na umalis ng DepEd. Sa kanya pinapakita niya yung inferiority dito kay VP Sara, but sa harap ng kamera ay parang mabait pa rin itong si Bongbong Marcos kay VP Sara. But alam naman natin mga kapolitika yung nangyayari sa likod, maraming mga galamay na kumikilos dito para against kay VP Sara. So mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang naging malalim na dahilan bakit umalis na si VP Sara dito sa DepEd? Sa tingin ko, yun ang resulta ng PISA. Kayo, ano ang inyong masasabi? Please comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issues.